Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Hindi mapigilan ang malakas na pagsikdo ng dibdib ni Melody habang lula ng sasakyan ni Josh kinahapunan ng Biyernes. Pagkagaling sa munisipyo ay umuwi siya upang ayusin ang kanyang sarili. Binili niya sa Maynila ang damit na suot niya. Nasuot na niya iyon minsang umattend siya ng birthday party ng isa sa mga dating boss niya. Sinundo siya ni Josh sa kanila at noon nga'y tumatakbo na ang kotse nito sa kahabaan ng highway. Mali ang naisip niyang kasama nila sa sasakyan sina Doña Ursula at Froy dahil sila lang dalawa ang lula niyon. Kanina pa umalis si Froy, sabi ni Josh habang nakatutok ang mga mata sa daan. Kasama niya si Julia. Si Lola naman ay hindi na sumama dahil medyo masama ang pakiramdam. Hindi ko na rin isinama si Damian dahil alam kong kailangan siya ng kanyang pamilya. Hindi napigilan ni Melody ang sarili na pagmasdan si Josh dahil sa paningin niya ay lalo itong gumwapo sa suot na long-sleeved polo na light blue at brown slacks. Malinis na malinis itong tingnan sa nakagel na buhok. Para itong isang modelong nakalabas ng isang magazine. Bigla itong bumaling sa kanya kaya mabilis naman siyang tumingin sa iba. Ang totoo ay hindi lamang si Melody ang nakaramdam ng sobrang excitement na mga sandaling iyon. Si Josh man ay masayang masaya. Gusto niyang pagmasdan ng matagal ang dalaga. Napakaganda ni Melody. Nagbihis na rin ito ng maganda dahil ang sabi niya ay darating sila sa eksaktong oras ng pagtitipon. Ang suot nito ay isang simpleng black evening dress na sleeveless. Naka-brush up ang buhok nito. Simple lamang ang pagkaka-makeup sa mukha, ngunit lalong nagpatingkad sa simple nitong ganda. Kung pwede nga lang niyang sabihin dito ng oras na iyon na gustong gusto niya itong makasama kaya niya ito inimbita. Na para bang hindi na siya sanay nang wala ito sa kanyang tabi, gayong kailan lang naman sila nagkalapit sa isa't isa. At lalo pang nadagdagan ang pananabik niya ng mahagkan ito. Mula noon ay inaasam-asam na niyang muling mahagkan ang malalambot nitong mga labi. Oo, aminado siya sa kanyang sarili. Gusto niya si Melody. Ngunit hindi niya dapat madaliin ang lahat. Hindi naman ito ang tipo ng babaeng madaling maniwala sa kanya. Hindi ito katulad ni Kat o ng iba pang mga babae na simula pa lang ay halata na niyang may gusto sa kanya. Naaalala pa niya kung paano siya nito binatikos noon. Ang mga paratang nito na babaero siya at ginagamit lamang niya sa mga babae ang pera ng bayan ay hindi na naalis sa kanyang isip. Mula noon ay lalo siyang naging interesado sa isang Melody Pascual. Gusto niyang patunayan na mali ang lahat ng mga hinala nito tungkol sa kanya. Pagkatapos ng mahigit 3 oras na biyahe ay nasa Maynila na sina Melody at Josh. Sa bahay ng kaibigan ni Froy sila tumuloy kung saan kasalukuyang ginaganap ang engagement party. Nang dumating sila ay pasado 9:00 na at nagkakainan na ang mga panauhin. Sinalubong kaagad sila ng kaibigan ni Froy na si Ramoncito at ang fiancé nitong si Bridget. Si Ramoncito ay dating kapitbahay ni na Josh at Froy nang nakatira pa sa Maynila ang magkapatid. Nakapagbakasyon na rin minsan sa Hacienda Excares ang magkasintahan. Ipinakilala sila ni Ramoncito kay Bridget. Naroroon na rin ang mga sandaling iyon sina Froy at Julia. Ipinakilala naman ni Froy sa kanya si Julia. Magkasama silang 4 sa iisang mesa. Kumakain na sila nang muling lumapit sina Bridget at Ramoncito upang ipakilala sa kanila ang mga bagong panauhing dumating. This is Teo Valdez, my half-brother, and his fiancé, Raf Paredes. Pagpapakilala ni Chito sa mga ito. Kasamang dumating ng dalawa ang architect na si Rena Aragon kasama ang nobyong si Ismael de Guia
na naging pasyente at kaibigan ni Teo. Dumating din ang kapatid ni Ismael na si Brent at ang girlfriend na si Jewel Adriatico. Palibhasa ay kakilala ng mga Del Rio ang mga Adriatico. Napakaromantiko ng ambience ng pagdiriwang na iyon dahil panay ikakasal ang mga dumalo. Nang matapos ang kainan, ay sumayaw sa gitna ang magkakapareha habang nananatili sa mesa sina Josh at Melody. Hindi siya gaano nagsasalita dahil hindi siya sanay sa ganoon kalaking pagdiriwang. Gayunpaman ay hindi naman siya nagmukhang out of place. Kahit papaano ay nakaya niyang dalhin ang sarili sa harap ng mayayamang tao. Perfect couples. Maya-maya'y komento ng katabi niyang si Josh habang nakamasid sa mga nagsasayaw. Nagsama ka sana ng date mo para hindi ka naiinggit sa kanila. Pabirong sabi niya. Tumingin ito sa kanya. Mga tingin na pilit niyang iniiwasan. Bakit? Hindi ka ba matatawag na date ko? Would you like to dance? Nanginig ang mga kamay niyang magkasalikop sa ilalim ng mesa. Please? Muling saad nito. Tumango si Melody. Hinawakan na ni Josh ang nanlalamig niyang kamay at maingat siyang iginiya sa dance area. Para siyang hihimatayin nang maramdaman ang paglapat ng kamay nito sa likod niya at paghawak nito sa isa niyang kamay. Napakaganda ng kantang pumapailan lang. Pakiramdam ni Melody ay nasa isang paraiso siya sa nagagandahang dim lights na nakatanglaw sa kanila. At dahil malapit sa hardin ang lugar, ay kasamang nagpaparomantiko ng ambience ang umaalingasaw na bango ng mga bulaklak. Hindi niya maiwasang isipin na sana ay kabilang sila ni Josh sa mga parehang ikakasal na kasama nilang sumasayaw ng mga sandaling iyon. Kay sarap talagang mangarap. Napakislot si Melody nang maramdaman ang pagpisil ni Josh sa kanyang palad. I can see in your eyes that you're thinking of something. Mahinang sabi nito sa gilid ng kanyang tainga. Napapikit siya dahil tila kumikiliti sa kanya ang mainit nitong hininga. Maaari ko bang malaman kung ano ang iniisip ng date ko? Si Papa. Nasabi niya kahit hindi naman ang ama ang laman ng kanyang isip. Nag-iisa kasi siya sa bahay eh. Papa's girl. Napangiting sabi ni Josh. But I couldn't blame you. Si Kapitan Henerna ang nagsilbing tatay at nanay mo nang mawala ang mama mo. You're still very lucky dahil buhay pa ang magulang mo. Kami naman ni Froy ay fortunate na rin sa pagkakaroon ng Lola Ursula kahit wala na ang aming mga magulang. Wala sa sinasabi nito ang kanyang isip. Naramdaman niya kasi na parang pasimpleng itinulak ng kamay nitong nakalapat sa likod niya ang kanyang katawan upang dumikit sa katawan nito. Sa ilang sandali nga lang ay magkadaiti na ang kanilang mga katawan. Have you been in love? Pagkaraay tanong nito. Matagal siya bago sumagot. Yes. Is he your boyfriend now? Dati, wala na kami. Masyado siyang babaero kaya hiniwalayan ko siya kahit mahal ko siya. What if he comes back? Hindi siya sumagot. Natahimik na rin ito pagkatapos. Naisip kaya nitong mahal pa rin niya ang dati niyang kasintahan kaya hanggang sa mga sandaling iyon ay wala pa rin siyang boyfriend? Hindi na niya muling narinig ang tinig nito hanggang sa matapos ang tugtog at bumalik na sila sa mesa. Nagpatuloy ang katahimikan ni Josh nang nakaupo na sila sa mesa. Kumurap-dili ang mga mata niya habang inuubos ang alak sa hawak niyang kopita at pinagmamasdan si Melody. Nang maubos iyon ay muli siyang humingi sa waiter. May problema ba? Tila hindi nakatiis na tanong nito pagkuwan. Oo, ikaw. Naiinis ako sa sarili ko dahil para akong isang teenager na ngayon lamang nakakaranas ng ganito. Dati naman ay hindi ako duwag at lalong hindi ako torpe pagdating sa isang babae. Ngayon lang umurong ang dila ko ng ganito. Sa'yo lang. Feeling ko nga ay in love na ako. I think I'm falling in love sa isang babaeng parang napakahirap paibigin.
sa isang babaeng hanggang ngayon ay nabubuhay sa alaala ng kahapon. God! Napatutok siya sa noo. May problema ka nga, sabi nito habang nakatingin pa rin sa kanya. Maaari ko bang malaman kung ano yon? Wala na siguro magiging problema ang isang katulad ko kundi ang problema ng bayan. Hindi pa rin niya magawang tumingin dito. Totoong namomroblema siya sa mga nangyayari sa Santa Monica. Ngunit mas nangingibabaw ang problema niya sa puso dahil kasama niya ito. Gusto na niyang ipahalata na gusto niya ito, ngunit hindi niya magawa dahil baka isipin nitong pinaglalaroan lamang niya ito. Dahil alam niyang palikero ang unang impresyon nito sa kanya. Marahil ay kailangan muna niyang siguruhin sa kanyang sarili kung totoo na ang nararamdaman niyang iyon. Hanggang dito ba naman ay pinoproblema mo ang mga nangyayari sa Santa Monica? Usisa ni Melody nang hindi na naman siya nagsalita. Hindi na sana tayo lumuwas kung I think we should go back to Santa Monica. Pagkaraig na sabi niya. It's not yet late. Hindi ko kaya mag-enjoy rito habang hindi pa natatapos ang problema sa bayang pinamamahalaan ko. Pagkasabi niyon ay tumayo na siya upang magpaalam kina Ramonchito at Froy. Gustong mainis ni Melody kay Josh dahil sa biglaang desisyon nitong umuwi na. Hindi niya gustong matapos kaagad ang pagkakasama nilang iyon. Parang hindi na niya kayang mahiwalay pa rito. Gumising ka, Melody. Sermon niya sa isip nang nasa highway na ulit sila. Hindi mo dapat pagtuunan ng pansin ng isang Josh Escares dahil hindi ka naman niya magugustuhan. Katulad din siya ng mga bituin sa kalangitan na parang kay hirap abutin. Sekretarya ka lamang niya. Anak ka lamang ng hamak na kapitan ng barangay. Hindi ka mayaman. Parang gusto niyang maiyak sa naisip. Malaking hadlang talaga ang agwat ng estado ng buhay sa isang pag-ibig. Kaya malalakas ang loob ng ibang babaeng magpakita ng interes kay Josh dahil kauri ang mga ito ng lalaki. Pero siya, wala siyang karapatang magparamdam na nahuhulog na ang loob niya sa lalaki. Hindi rin siya dapat mo-overwhelm sa magandang pakikitungo nito sa kanya dahil natural lamang dito ang maging mabuti at malapit sa kapwa. Nagulat na lamang siya nang biglang bumagal ang takbo ng sasakyan at maya-maya'y tumigil sila sa gilid ng daan. Nasiraan ba tayo? Nag-aalala niyang tanong. Hindi sumagot si Josh. Tila wala sa sariling sumandal ito sa backrest ng driver's seat. Ipinikit ang mga mata at hinimas-himas ang noo. Inisip na lang niyang baka nahilo ito dahil nakainom ng alak. Minabuti niyang manahimik na lang habang hinihintay na bumuti ang pakiramdam nito. Mahigit 15 minutos na ang nakalilipas, ngunit nanatiling nakatigil pa rin ang kotse ni Josh. Madilim pa naman sa bahaging iyon ng highway dahil malalayo sa isa't isa ang mga poste ng ilaw. 11:00 ang nakita niyang oras sa wristwatch. Kung may mangyaring masama sa kanila, ay sisisihin niya ito sa pagyayang umuwi ng alanganing oras. Kung hindi mabuti ang pakiramdam mo, sana ipinagpabukas na lang natin ang pag-uwing ito. Maya-maya'y hindi nakatiis na saad niya. Ipinahalata na niya ang pagkayamot. Yayayain mo akong lumuwas at pagkatapos ay uuwi rin naman pala tayo kaagad. Bakit? Hindi na rin nakapagpigil na tanong nito. Are you expecting to see your ex in Manila? Ano bang pinagsahasa? Hindi na niya nagawang ituloy ang sasabihin nang bigla nitong ikawit ang kamay sa leeg niya at siniil siya ng mariing halik sa mga labi. Tinangka niya itong itulak, ngunit hindi niya kayang labanan ang puwersa nito. Isa pa ay hindi niya kayang kontrahin ang gusto ng kanyang puso. Maya-maya lamang ay masuyo na ang mga halik nito. Masuyo, maingat, na para bang isa siyang kristal na kinatatakutan nitong mabasag. Ingat na ingat din ito sa bawat paghaplos sa kanyang buhok, sa kanyang mga pisngi at sa kanyang mga braso. Hindi niya alam kung gaano nakatagal na magkahinang ang kanilang mga labi. Pero alam niyang matagal iyon dahil nang sa wakas ay pakawalan nito ang kanyang bibig, hinahabol niya ang kanyang paghinga. She craved for more.
Ngunit sa isip lamang. Ayaw niyang isipin nito na isa na rin siya sa mga babaeng nababaliw sa mga halik nito. Muli siyang kinabig ni Josh at hinagkan sa mga labi. Hindi iyon sapat upang masatisfy ang pagkagusto niya rito. Parang higit pa roon ang nais niya. At nainis siya sa kanyang sarili sa nararamdaman niyang iyon. Gustuhin man niyang umiwas ay hindi niya magawa. Para siyang kandilang unti-unting nauupos ng masindihan ng apoy. Nang hihina na siya sa pananabik. Much more when he started to caress her body. His touch was driving her crazy. Sumuot ang kamay nito sa ilalim ng kanyang evening dress at maingat na naglakbay. Malapit na siyang mawala sa kanyang sarili nang pareho silang nagmulat na mga mata at nagkasalubong ang mga tingin. Matagal siya nitong tinitigan bago nagpa siyang humiwalay sa kanya. Formal na pinatakbo nito ang sasakyan. Pasimple naman niyang inayos ang sarili. Matagal na naghari ang katahimikan bago niya muling narinig ang tinig nito. I'm sorry about what happened. Anito habang nakatuon sa daan ang mga mata. It didn't mean it to happen. I mean, I was just drunk and I thought... And you thought na girlfriend mo na ako? Gusto sana niyang idugtong. Nangangarap lamang pala ako. Besides, ayokong dungisan ang kainosentehan mo. Kung nagawa mo lang magparaya, marahil ay dahil isa akong mayor na hindi mo kayang tanggihan. O marahil ay nasa isip mo ang dati mong nobyo at ginawa mo lamang akong panakipbutas. And you thought, isa ako sa mga babae mo. Anang isip niya. Kaya nang makita mo ang mukha ko at malaman mong ako ang sekretarya mo, ay para kang nandidiring humiwalay sa akin. Parang madudurog ang puso niya. Kung pwede nga lang na bumaba na siya ay gagawin niya para lamang pakawalan ang tinitimping pagluha. Nasaktan siya sa ginawa nito. Pakiramdam niya ay pinagmukha siya nitong tanga. Kung sa bagay ay talagang tanga siya. Hindi na sana siya dapat sumama rito. Tuluyan na naghari ang katahimikan hanggang sa makarating sila sa Santa Monica. 2:00 na iyon ng madaling araw. Tiyak niyang magtataka ang kanyang ama sa hindi inaasahang pag-uwi niya ng alanganing oras. Pareho silang nagulat nang makita ang maraming tao nakatayo sa harap ni Josh ng kanilang bahay. Bigla siyang kinabahan. Nang ihinto ni Josh ang kotse ay nagmamadaling bumaba si Melody at nakiusyoso sa mga naroon. Naku! Mabutit dumating ka, Melody! Nag-aalalang salubong ng isang babae na kapitbahay nila. Bakit ho, Aling Pasita? Tanong niya. Ang papa mo, isinugod sa ospital kaninang alauna. Nabaril. Nagdilim ang lahat sa kanya sa narinig. Abangan ang susunod na kabanata.